Wala na sigurong mas fitting word that best describes sa kagustuhan ng mga Pinoy na merong homegrown Pinoy na makapasok sa NBA, kundi ang maglalagablab. At ito rin ang pinakita ngayon ni Kai Sotto sa Yokohama B. Corsairs, na kung saan kahit 4 at 5 pa ang nagbabantay sa kanya, ay nakakuha pa rin siya ng magandang performances. Bihira nating makikita ang isang player na merong 2 ang nagbabantay. Ito lang ang mga magagaling na talaga, kaya din-double team na sila. Minsan ay nakakita tayo ng triple team, pero yung 4 o 5 ang magkumpol-kumpol sa isang player ay napakabihira yan. Pero yan ang ginagawa ng mga Japan B-League teams, na kung saan kapag nakakuha ng bola si Kai sa ilalim, ay 4 hanggang 5 will crowd him and try to stop him from scoring. Pero kahit siguro buong barangay pa ang didepensa sa ating idol, ay makakahanap pa rin siya ng paraan how to score. Ganyan kagaling si Kai. Super skilled big man kasi siya, kaya kahit anong gawin ng depensa, kapitan man, itulak o hilain, ay sa pagtatapos ng laro, ay meron pa rin siyang double-double. Naglalagablab na kasi ang apoy sa puso ni Kai sa kanyang kagustuhan na magiging ang best players, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Japan, kundi sa buong mundo. And he has shown time and again na kaya niya ang lahat ng hamon kahit na merong times na muntik nang lumubog ang kanyang pangarap, pero dahil sa kanyang kakaibang dedikasyon ay nakikita na ngayon ng lahat kung gaano niya kagaling scoring at will against players na full-grown men na meron ng mga experiences playing sa NBA. At dahil dito, ay binulahaw ni Kai ang buong Asia at hindi na ako makapag-antay pa na magtatapat ang mga bigating teams ng Asia katulad ng China, Japan, Iran, Jordan, Korea at iba pang mga Asian powerhouse teams against Gilas with Kai dahil ito kasi ang first time na siya ang main man center ni Coach Tim Cone sa Gilas. At siguradong nangingidig na sa takot ang ibang mga Asian teams dahil ngayon lang sila makakalaro versus Gilas na merong maraming mga matatangkad na players. Kung noon kasi ay ang mga guards ang ating sinasandalan, pero iba na ngayon dahil meron na tayong Kai Sotto. Kaya ngayon si Japit Aguilar ay tanggap na niya na supporting role na lang siya kay Kai. Si Japit Aguilar ay kasama sa Gilas Pilipinas matapos siyang idagdag sa pool kasama si Mason Amos. Pero para sa veteranong Barangay Ginebra player, hindi niya inaasahan na ang kanyang pagkasali sa huling pagkakataon na ito ay magbibigay ng malaking oras sa kanya sa basketball court, kabilang na sa paparating na FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia. Okay lang sa akin ang ganito. Kapag nakakuha ako ng ganong call-ups, laging I feel blessed kasi ang daming mga players na pwedeng makakuha sa spot ng Gilas. Thankful din ako na ako yung pinipili ni Coach Tim Cone. I'm up for the challenge kung anumang role ang ibigay sa akin. Yan ang sabi ni Japit Aguilar. Nafe-feel ko this time na I'll be in the background. Marami tayong mga young and talented guys. Siguro, swerte din ako na si Coach Tim Cone yung na-appoint. Nagkataon na this time, matagal na akong naglalaro kay Coach Tim. Dagdag pa ni Japit. Bilang mga alternate sina Japit Aguilar kasama si Mason Amos, ay magpapalakas sa Gilas kung mayroong mga injuries na mangyayari sa 12-man Gilas pool at pinaghandaan ito para mapanatili hanggang 4 years. At balitang NBA naman, New York Knicks versus Boston Celtics. Salpukan na! First quarter, dikit ang laban simula pa lang ng laro. Kanya-kanyang pakita ng diskarte. Sagutan talaga ang New York Knicks at Boston Celtics. At walang nagpapahuli pagdating sa opensa. Even without Julius Randle, who's gone for the year. Brunson knocked that out of Porzingis' hand, and now Tatum. Jalen Brunson, pinangunahan ang Knicks. Pero sagot ng layup itong si Jaylen Brown. At Jalen Brunson, isang driving layup. Sagot naman ang Boston Celtics ng tres. What a grind for the guys in the studio. Here's Hart driving hard. Tatum pulls a three, got it. End of the first quarter, 32-29, lamang dito ng 3 points ang Knicks.
Second quarter, patuloy pa rin ang palitan ng puntos ng dalawang kupunan. At Peyton Pritchard bumida rin. At nagpakita din si Drew Holiday ng isang turnaround jumper. At may padang pa itong si Jason Tatum. Here, Tatum drives it, and Tatum with a two-handed stuff. At ito pa, block na lang ang inabot ni Josh Hart kay Jaylen Brown. And look, there's so many good players that you're not sliding. Another chance here, another offensive rebound. OG Anna. At isa pang malupit na reverse layup ni Bogdanovic. Pinanis niya si Kristaps Porzingis. At lumamang na ng masyado dito ang Knicks. At Jalen Brunson may pa 3-pointer pa. At di pa nakontento, tira pa ng another 3-pointer itong si Jalen Brunson. Shua the screen, Brunson fires. Tonight. Here's Anunoby. Gets. At umabot na hanggang 21 points ang lamang ng Knicks. At nahihirapan na masyado sa opensa itong Boston Celtics sa depensa ng New York Knicks. End of the second quarter, 69-48, lamang ng 21 points ang New York Knicks. Third quarter na, patuloy pa rin ang pananalasa sa opensa ni Jalen Brunson, lalong nag-iinit ang kanyang mga kamay dito. Back-to-back 3-pointers pa. Throughout that last time out, so just to pulling it in and out of socket repeatedly during the entire takeover mode na talaga itong si Brunson at lalo pang lumulubo ang lamang ng Knicks. At dito Brunson again, di pa tapos may 3-pointer pa. At bawi naman itong si Jason Tatum, humarurot din. Pero Brunson again, talagang unstoppable siya. Naghahasik talaga. Grabe, 39 points na dito si Jalen Brunson and counting. End of the third quarter, 100-71, 29 points lead para sa New York Knicks. Knicks won the season series over the Cavs. Yeah, that's a good point. He may be out there till he gets 40. And Patuloy pa rin ang pananalasa ng Knicks, pero lumalaban pa rin itong Boston Celtics. Grabe ang pinakita dito ng Knicks. Di talaga paaawat sa opensa. Nice game tonight for the Knicks as well. McBride. Precious Achiuwa, late clock here. He drives it, dunks it. At 3-pointer pa ni Dante DiVincenzo. At may pa-putback dunk pa itong si Hartenstein. Sumagot naman ng 3 ang Boston Celtics. Pero naubusan na talaga ng oras at di na nakaya pa ng Boston Celtics. At sa huli, panalo ang New York Knicks, 118-109, talo ang Boston Celtics.